Filius et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Balita ng Panginoon, Lord Jesus Christ. Natin bilang mga Romano Katoliko, sa unang pagbasa, mga bilang, sa ikalawang pagbasa sa Filipos, at sa kapistahan ng Diyos Padre Jesus Nazareno. Sa mabuting balita ngayon, pinapaalala sa atin ang matinding pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang bugtong na anak ng Diyos, si Jesus, ay ipinadala upang bigyan tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Inialay niya ang kanyang buhay para tayo ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Ang talinghaga ng pagtaas ng ahas sa ilang na binabanggit din sa unang pagbasa, mga bilang ay sumasalamin sa krus ni Kristo. Ang mga tumingin sa ahas na tanso ay gumaling, at gayon din ang sinumang sumasampalataya kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ikalawang pagbasa sa Filipos, makikita natin ang kababaang loob ni Jesus na naging susi ng ating kaligtasan, bagamat siya ay Diyos. Pinili niyang maging tao, magpakababa at maging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Bilang mga Romano Katoliko, ang kapistahan ng Nuestros Padres Jesus Nazareno ay isang paanyaya sa atin na sumalamin sa kahalagahan ng krus sa ating pananampalataya. Ang pagtingin sa Nazareno ay hindi lamang isang pisikal na gawain, kundi isang espiritual na panalangin ng pagtitiwala at pagsuko. Manalangin tayo para sa katauhan. Aming Diyos, puno ng pag-ibig at awa, salamat sa regalong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus.
Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano at yakapin ang krus ng aming buhay na may pananampalataya at pag-asa. Naway magkaisa ang buong sangkatauhan sa iyong pagmamahal at kaligtasan. Amen. Ang ating mga sanggunian sa katikismo, ang Catechism of the Catholic Church, 604, ang Diyos ay lubos na nagmamahal sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa Catechism of the Catholic Church, 616, ang sakripisyo ni Kristo sa krus ay nagbibigay kasiyahan para sa ating mga kasalanan. Sa Catechism of the Catholic Church, 618, sa krus, tinatawag tayo ni Jesus na makibahagi sa kanyang paghihirap at kaluwalhatian. Sa pagninilay natin sa aking buhay, paano ko pinanghahawakan ang pag-ibig ng Diyos na pinamala sa krus. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anong mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng kapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!